everyone! Welcome back to my channel and this is Ann. Maghahatid ako sa inyo ng review dito sa Walang Hanggan, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification down below para ma-notify kayo sa mga bago kong upload na videos. So, bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. So, shoutout ko yung mga nanood at nakinig sa aking last video. Shout out sa iyo, Jem Cramsey, ayan si Pretty Jem. Jem Marian Vlog, shout out din sa iyo. Kawawa Ka Vlog, thank you. Shout out sa iyo. At Madam Vertud, shout out din sa iyo. And ito guys, pa-subscribe naman itong si Jake Alia Vlogs. Ayan, yung Jake Alia Vlogs ay pamangkin ko yan. So, paki-support naman po. So, ayan, shout out kay Jake Alia Vlogs. And without further ado, let's start! Guys, ang Walang Hanggan ay hindi pa natatapos kasi nga marami pang episode na kakaabang-abangan. So, mag-start tayo dito sa update natin ngayong araw na to. So, itong si Emily ay nagkaroon siya ng isang plano ng pagsurpresa dito kay Marco. Ayan. Itong si Emily ay pumunta ng coffee shop para bumili ng makakain itong si Marco para sorpresahin niya na magkaroon ng isang breakfast in bed. So, ayan, itong si Lola Henya ay tumawag dito kay Emily kasi nga nagtataka siya bakit napakaaga nitong umalis. So, tinawagan ni Lola Henya at tinanong niya itong si Emily. So, tumawag itong si Lola Henya at sabi niya, bakit ang aga mong umalis ng bahay? At sabi naman ni Emily, andito ako sa coffee shop, Lola Henya, kasi susurpresahin ko si Marco ng isang breakfast in bed at may bibilhin akong pagkain para sa kanya. At naitanong naman ni Emily dito kay Lola Henya kung nasaan nga ba or nakauwi na ba itong si Daniel. At sinagot naman ni Lola Henya na hindi pa kasi patuloy pa daw ang paghahanap nitong si Daniel dito kay Katerina. At yun, natapos doon ang kanilang usapan at itong si Emily ay bumili na ng makakain ni Marco. At itong si Marco naman ay pagod na pagod at nakatulog sa office. At pag nakatulog ito sa office kaya hindi ito nakauwi ng bahay. Kung kaya naman ay natulog ito si Marco pagpasok ng kwarto, subalit hindi niya alam na naandun si Jean sa sopa. At nung makatulog na itong si Marco ay itong si Jean ay katabi na niya. Ayan, nagulat itong si Marco dahil katabi na niya itong si Jean na umiwas kaagad itong si Marco. Nag siya dito kay Gina. Baka kung ano ang isipin ng iba sa atin. So, at itong si Gina naman ay humingi ng pasensya dito kay Marco dahil sa kanyang ginawa. At itong si Marco syempre kinakabahan kasi nga baka kung ano ang isipin sa kanilang masama. At dali-dali silang lumabas ng kwarto magkasabay at saktong-sakto ang dating naman ni Emily. Nagbungad sa paningin or paglabas ni na Marco at Jean na andun na si Emily, nakita silang sabay na lumabas. Kung kaya naman ay naghinala itong si Emily at yun ay nagkaroon sila ng quarrel nitong si Marco dahil kay Jean. Ang sabi ni Emily pakakita sa dalawa, oh, ba't sabay kayong lumabas ng kwarto? Tapos sabay paliwanag itong si Marco. Siyempre, hindi naman agad-agad na naniwala itong si Emily kasi ikaw ba naman makita mong akto yung dalawa sabay na magkasama tapos ganun pa yung suot ni Jean na naka long sleeve lang siya and then ewan ko kung naka-panty lang siya or naka-short ng maiksi.
Kasi kung titingnan mo naman talaga parang bagong gising. So, ayun, umalis na itong si Emily at hindi natuloy yung kanyang sorpresa na breakfast in bed para dito kay Marco. At umuwi na itong si Emily at itong si Marco ay hindi mapalagay kung kaya naman ay pinuntahan ni Marco ito sa bahay ni Emily. At doon ay sinuyo niya itong si Emily at nagpaliwanag siya kung ano yung tunay na pangyayari. At sinabi ni Marco dito kay Emily na hindi ako nakauwi kasi nakatulog ako sa office, and then paggising ko andun na si Jean. Ganun lang yung sinabi ni Marco, and hindi naniwala itong si Emily kasi ang sabi ni Emily kay Marco, kung magsisinungaling ka lang naman, dapat ginalingan mo na. Sabi naman ni Marco, yun naman talaga ang nangyari. Paano ko gagalingan? Yun talaga ang totoong nangyari. And yun, itong si Emily ay nakinig ulit dito kay Marco at sa bandang huli ay nagkaayos din naman silang dalawa sa kanilang hindi pagkakaintindihan dahil doon sa naganap na pangyayaring na nakita ni Emily ang dalawang sabay na lumabas sa kwarto. At ito namang punta tayo dito kay Tomas. Itong si Tomas naman ay may utang na malaking halaga sa pinagkakautangan niya dahil nga sa casino. At itong si Daniel ay may plano na bayaran yung buong utang nitong si Tomas, na kung saan itong si Tomas ay aalukin niya ng trabaho kasi doon sa pinagkakautangan kasi nitong si Tomas ay doon siya magtatrabaho para mabayaran niya lahat ng pagkakautang niya na sa halagang 4 million. Na kung saan naman yung pinagkakautangan niya ay mas piniling bayaran siya nito ni Daniel kasi mas kailangan niya ang pera kesa sa serbisyo nitong si Tomas. Kung kaya naman itong pinagkakautangan ni Tomas ay pumayag sa alok ni Daniel. At itong si Daniel ay sinorpresa si Tomas kasi pinakilala ng pinagkakautangan nitong si Tomas kung sino ang nagbayad ng kanyang utang. At yun ay lumabas itong si Daniel at sinabi dito kay Tomas na ako na ang nagmamay-ari sa'yo. So, ayan. At sa akin ka na magtatrabaho, Tomas. Ayan. So, gulat na gulat itong si Tomas dahil hindi niya akalain na magtatrabaho siya para dito kay Daniel. At ayun, silang dalawa na lang ang nag-usap nitong si Tomas, wala na ang ibang tao doon. At sinabi dito ni Tomas kay Daniel na hindi niya gusto magtrabaho dito kay Daniel. At sabi naman ni Daniel ay wala siyang magagawa kasi nasa panganib ang buhay nitong si Joanna. At ayun, natahimik na itong si Tomas. At yun guys, ang aabangan natin kung itong si Tomas ba ay papayag na magtrabaho dito kay Daniel sa kapalit ng pagbabayad nitong si Daniel sa pagkakautang na 4 million sa pinag-uutangan nitong si Tomas na napakalaking halaga talaga na binayaran nito ni Daniel. Kung dapat nga magpasalamat pa si Tomas kasi hindi na siya magtatrabaho dun sa pinagkakautangan niya at makakatulong pa siya para mailigtas niya itong si Joanna sa kapahamakan kasi yun naman talaga ang intensyon nitong si Daniel na mailigtas itong si Joanna. So, ayan lang guys yung update ko dito sa Walang Hanggan, and kita-kits ulit tayo sa susunod, and thank you so much for watching, and this is only a review and reaction, so wag kayong magagalit kasi wala po itong video and tanging ako lamang ang nakikita ninyo at ako ay nagkwento lamang sa inyo. So, thank you so much and bye!